bukas. So, spray tayo dito ng organic fertilizer, yung kanaan farming. Sikal. Pwede kayong sa inahin, pwede kayong magbigay ng dalawang ting mga biik. So yan, yung big bed. So hello, magandang araw mga ka-farming. So ayan, nandito tayo sa ating palayan. So update ko sa inyo yung ating punla ng palay. So pakita ko sa inyo. So yan. So dito sa ating palayan mga ka-farming is wala na tayo gumagamit ng synthetic fertilizer. So dito sa atin is organic lang mga ka-farming. So ang sinusubukan natin ngayon is yung kanaan organic fertilizer. So ito yung punla natin ng palay. So RC10 ang variety nito. So ipakita ko sa inyo yung pinaka ipakita ko sa inyo yung mga punla natin ng palay. So kung gaano kaganda. So hindi pa tayo nag-spray ng kanaan ito mga farming, pero naglagay na tayo ng organic. So doon sa una nating video na yung organic, nilagyan din natin ng kanaan organic fertilizer. So ito mga ka-farming yung seedlings natin. Yan, nakikita nyo sa likod. So yan, maganda naman yung resulta ng ating RC10. So ipakita ko talaga sa inyo sa malapitan. So ito mga ka-farming, kung nakikita nyo, so yan, tapos ito yung organic matter na ating baka bukas. So mag-spray tayo dito ng organic fertilizer, yung kanaan mga farming. So meron tayong nakita ditong steam boiler. So ayun, kung napapansin nyo, so ito, so yun, lumipad. So ito yung pinakamahirap talaga kapag na insekto, itong white fly. So ito, so sila yung panira sa ating palayan. Ito yung flies ng steam borer. So yan, kapag ito yung atake sa inyong punla ng palay, tapos mag-itlog sila bago nyo i-transfer. So ayan, after 2 weeks, so yan, masira talaga ang inyong palay mga farming kapag nakaitlog sila sa inyong punla. So dapat mga ka-farming is kapag mayroon kayo nakita na mga insekto tulad nito, steam borer, kapag malapit na kayo magtanim, mas kailangan natin mag-spray ng chemicals. Pero yung kanaan mga ka-farming is yung kanaan is meron siyang pwede siyang gamitin pang as pesticide. So ayan, kita nyo, yan yung steam borer. So kung napapansin nyo, maganda naman yung tubo ng ating binhi ko. Yan ang tawag sa Bisaya sa amin is pakpahak. So hindi natin nilagyan ng binhi dahil meron siyang tubig nung pagsabog natin. So ito naman yung panirang kuhol. So sa hindi ba nakaalam, ang kuhol is maganda ito gawing organic fertilizer, foliar. So tinatawag siyang KKA, kuhol amino acid. So kapag makabili tayo ng molasses, so pwede itong gawin. Ang templada nito sa paggawa ng organic foliar is 1:1. Meron kang makuhang 1 kilo ng kuhol, tapos 1 liter din ng molasses. So ayan, sa susunod pag makabili tayo, papakita ko sa inyo, gawa tayo ng organic amino acid. So ayan, ito yung punla natin. So nasa mga 7 days na ito, so isang linggo. So i-transfer natin to ng maaga, mga 15 days mga farming.
para maganda yung resulta. Mas maganda mga ka-farming kapag magtanim kayo, mas maganda, mas maaga yung seedling ng palay nyo itatanim para yung ugat niya so hindi pa masyadong mahaba. So kapag binubunot ninyo is hindi siya ma-stress. So ayan. So ayan, ang ganda ng ating seedling. Sana hindi tayo malasin ngayong wrapping na ngayon. Dahil nung una is minalas tayo sa ating pagtatanim ng palay dahil inatake tayo ng insekto. Doon sa ibaba mga farming is nagsimula na din silang nag-land prep. So palakyan natin yung camera. So yan. Yan. Nag-land prep na rin sila sa kanila. So punta tayo mamaya doon. So meron tayong nakita dito kinain ng daga. So yan. Pero pagkatapos natin itong ma-sprayhan ng organic kanaan, so patubigan natin para hindi na siya atikihin ng daga. So maliit lang naman yung kinain ng daga. So dito lang ang parte. So yan. So ganito talaga mga ka-farming kagandahan kapag hindi ka nagagamit ng mga synthetic fertilizer. So kung mag-organic ka, yung lupa ninyo is lalambot, tapos dadami din yung tinatawag ng mga microorganism sa inyong palayan. So sila yung nakakatulong na magbigay ng pagkain sa ating tanim na palay. So mas maganda talaga is iwas-iwas tayo sa mga chemicals. Yun din yung nakakasira sa ating lupa dahil ma-acid yung lupa natin. So mas maganda kapag gumagamit din kayo ng organic material para hindi kayo umaasa sa synthetic para hindi masyadong masira ang inyong lupa. So yan, hanggang doon. So yan. Kapag mag-organic din kayo maka-farming, sobra talagang lambot sa inyong lupa. Kumbaga meron siya pag inapakan nyo is sobrang lambot talaga. So yan. At baka bukas mag-spray na tayo dyan ng kanaan. Kita ko din sa inyo kung paano mag-spray ng organic para mag-guide kayo. So sana subaybayan nyo itong vlog natin sa palayan para malaman ninyo kung maganda bang kanaan sa palayan. At least makikita ninyo paano ma-resulta ng kanaan organic fertilizer. So dito sa ating semento dito sa among mga farming tawag sa Bisaya, yan pilapil man tingali sa Tagalog. So dito is gamitan lang natin herbicide kapag di natin siya gamitan, so malakihan ka sa labor kapag pa gapasan man tayong Tagalog sa haras sa among sa Bisaya. Sana ayun sa gamitan mo ng herbicide dito sa pilapil semento mga farming kasi hindi ka na magharas. So isang beses lang, so ang magagastos mo pa ay sobrang baba, nasa mga 700 lang kapag kayo lang yung mag-spray sa inyong palayan. So yan, kapag ma-sprayhan na to is mamatay man to. Tapos magdagdag tayo ng kasunod din na araw, mag-spray tayo, tapos magdagdag tayo ng lupa para medyo tumaas yung simento sa ating palayan. So doon mayroon nagland master o nagland prep sa kanilang palayan. So ayan. So ganito kaganda ang aming probinsya. Yan.
Nakikita nyo, so ipakita ko sa inyo yung paligid namin. So yan, meron pa mga puno dun sa baba. So yan. So magkapon pala tayo ngayon sa ating mga alagang biik. So tamang tama na sila kapunin mga farming. So yan, puntahan natin yung naglalan master sa amin. Kita ko sa inyo sa malapitan. So yan sila mga ka-farming. So malapit na silang matapos. So ganyan ang gamit ito sa amin. Hindi naman ito malaking palayan. So yan. Yan, malinis na mga ka-farming. Tawag pala sa amin yan is Land Master. So ganyan kasipag ng mga farming. Ayan. Ang daming ibon. So yan yung nanghuli ng mga insekto. So laking tulong talaga yung mga ibon ng farming. Kapag galing sa dagami ng palay, merong mga insect pest, so sila yung kumakain. Kung napapansin nyo, maraming ibon. Uwi na tayo mga farming. Nagkapunta tayo sa ating mga biik. So ayun, nandito na tayo sa ating babuyan mga farming. So magkapunta tayo ngayon sa ating mga biik. So tama na talaga sila kapunin. At isabay na lang din natin ang pagbigay ng B-complex. So ito yung B-complex na ating ginagamit. So yan, tingnan nyo yung kamay natin, sobrang dumi mga farming. So ganyan talaga kapag ikaw ay farmers. So kiring-kiri lang yung maduming kamay. So ipapakita ko rin sa inyo yung mga vitamins natin sa ating inahin para madagdagan yung gatas niya. So ito mga farming. So yan. So yan. Kita-kita nyo ba? Ito yan, sisikal powder. So pwede kayong sa inahin, pwede kayong magbigay ng 2 kutsara per day. Sa umaga, sa kutsara, tapos sa hapon. So maganda ito, padagdag ng gatas sa ating inahin para maging maganda ang ating mga biik. So meron namang nagbisaya man yung kaagri. So inana mo ginawa ka Bisaya. So Bisaya dako. So ito naman yun sa ating, ito naman yun. So ito naman sa ating mga biik. So yan. Yumic vet. So yan. So ang kagandahan ng Yumic vet mga farming is wala siyang overdose sa ating mga alaga. Tapos ganda talaga ang inyong mga biik. Ito pwede sa lahat. Kambing, manok. So yan. Mababasa nyo dito sa likod kung anong mga magandang maibigay niya sa ating mga alaga. So yan. Kaya matagal ko na itong ginagamit yung Yumic sa aking mga alagang baboy mga farming. Kaya kung meron kayong makita sa online ganito, so yan, mas maganda mag-order at subukan nyo din ito. So hindi ito sa pag-promote mga farming ng kanilang produkto. Para sa akin is maganda talaga ito, kaya sinishare ko sa inyo. So Yumic vet, baki naman so ayan. So ipapakita ko sa inyo yung mga biik natin para makita nyo talaga kung anong mga kagandahan ng nagbigay tayo ng mga vitamins sa ating biik. So ipapakita ko na sa inyo mga ka-farming. Ito na. So ayan na sila mga ka-farming, di ba? Kitang-kita naman sa kanilang katawan. So yan, di ba?
sobrang kinis ng kanilang katawan mga ka-farming. So ito naman kanilang ina, tingnan nyo, di ba ang laki na? Ang laki na ating inahing baboy dito. So ito yung kagandahan mga ka-farming kapag gamit ka ng yung mikbet. So medyo madumi lang ating mga big dahil hindi naman tayo mayaman para makabili ng mga magagandang kulungan. Yung pang lactating pen talaga, yung nakahanger. So dito, ayan, backyard lang kasi tayo. So ito lang naabot natin. So yan. At tips ko talaga sa inyo, iwasan nyo talagang paliguan or palaging basa ang inyong kulungan para hindi tayo yung mga biik ninyo. So yan. So hindi talaga natin hawak ang panahon dahil lalo na kapag bago-bago ang panahon. So yun din ang sanhi ng pagtatai ng mga biik. So lalo na kapag mainit tapos bigla ang pag-ulan. So yun, kahit tao magkasakit kapag ganong klima. So tingnan nyo, kapag gusto kayong magtutog magkapon maka-farming, mas maganda is malaki ng mga biik na inyong kakapunin para malaki na yung itlog para hindi kayo mahirapan pagkuha ng itlog mga farming kapag 10 days pa. So kapag pisain nyo yung itlog, so yun, pipisa kung bago ka pa lang, so matatakot ka talaga kapag ganito is hindi na dahil malaki ng kanilang itlog mga farming. At meron din tayong tinatawag itong lahong, so hindi tayo makakapunayo ng lahong mga farming dahil walang hahawak sa ating mahirapan tayo dahil tahiin kasi yung lahong mga farming. Kumbaga yung itlog niya tapos malaki tapos kumbaga yung tinaiba na napunta sa itlog. So ito na yung po yan. Ano bang tawag sa inyo yung malaking itlog? So sabi ng iba ba tinai daw yan, tinai ng kaya sa pagkapunang ganyan dapat maingat tayo kaya kumbaga ulhiratan nato na sa pagkapon ko yung merong hawak talaga para matahi natin ang kaparami. So yan yung mga alaga natin na pinunitan ng yung mikbet. So tinanay ko talaga na hindi ako gumagamit ng yung mikbet mga ka-farming. So mas iba talaga yung timbang tapos yung kalidad ng mga biik. So yun, mas maganda talaga kapag gumagamit ka ng yung mikbet. So yan, gusto kayong order ng Unitbet, meron naman tali sa Shopee mga ka-farming. So hindi ko pa alam kung meron ba sa Shopee dahil ang pagbili ko sa Unitbet is nakita ko lang sa online tapos nag-order ako kaya yung nabilihan ko, sinave ko yung number niya tapos yun, doon na lang ako direct sa kanya mag-order ng Unitbet. Ayan, tingnan yung mga biik natin. So baka na tayo makaparin, baka mainipan kayo. Mainipan kayo. So kita ko sa inyo kung paano magkapon. So baka gusto nyo magkapon ng biik. So ganito lang kadali. So kapon na tayo. Ito pala yung gamit natin na sirens 3 ml. So tulan lang natin ito ng kanyang takip para gawing stopper makapermin dahil mahaba kasi yung kaniyang karayo. So dapat putulan yung makaparming para hindi abot sa kaniyang buto ba yung bukog sa Bisaya. Nahirapan ng tayo sa tumang kalisod sa Tagalog mga farming. Ano ba yan? Tagalogin ko yung ating vlog para makaintindi naman kapag nagbisaya. So wala mo manonood mga farming, may akala ko susuportahan ako sa ating mga Bisayang vlog, kabisaya dyan, hindi man sila nagsuporta, hindi man sila nood sa ating video, kaya Tagalogin ko na lang para lahat ay di manood sa ating vlog. So,
Ginchik na lang din tayo mga farming. So meron tayong quick help pang sa sugat nila. Tapos blade. So magdakip na tayo na biik. So ito yung badging. Yay. So dito lang sa likod mga ka-farming nating chicken. Ayan. So di kayo mahirapan, mas maganda 1 ml lang ilagay nyo kapag kayo lang ang mag-inject sa inyong mga biig, walang hawak. Laki. Injectan muna natin. Ayan, ganito lang makapot. So yan, ganun lang kadali mag-upload mga ka-farming ng biik. So maraming beses na ko na to tinuturo sa inyo. Diba, dali lang. Ayan. A few moments later. So yun mga ka-farming, natapos na tayo sa pagkapon. So yun sila mga ka-farming. So yung dalawa is pakabukas na. Dahil mahirapan tayo dyan. So yun, malaking itlog. Dahil tawag sa amin yan lahong, ano bang tawag sa inyo? So ipapakita ko muna sa inyo yung patining natin. Patining. So itong tatlong to. So ayan. So ito. Maging
dalawang buwan at kalahati simula ng 45 days. So doon na talaga ako mag-umpisa kapag mag-alaga ako ng containers. So sa 45 days, so ayun, start to 1 na naman, count to ah 105 days. So 3 buwan at kalahati ako magbenta dito kapag meron pang pampasaw o pagbigay ng pagkain, kung meron pa tayong pera pabili. Kapag wala na, so nasa 100 days na lang or 95 days kapag wala na talaga tayong pambiling feeds. So yan, ganyan kaganda ang kanilang katawan ng farming. Nasa mga 70 kilo na ito, 2 buwan at malapit ang magkalahati sa 2 days na lang. Bukas 2 buwan at kalahati na ito. So ayan, pwede na itong ihawin panglapa, pero mas maganda talaga magbenta kayo mga farming nasa 105 days para mas malaki at mabigat ang inyong baboy, dahil sa 3 months, so magaan pa yan. Kapag ilagpasin nyo ng 15 days, ayan, doon na bibigat ang inyong mga alagang baboy. So ayan, para sa akin, huwag kayong magbenta ng 3 months pa lang, dahil magaan pa ang inyong baboy doon. So mas maganda talaga is saktong araw, so 105 days mula ng 45 days. Ayan, kayo bibili ng biik, sa yun dapat tanungin nyo talaga kung ilang araw na ang kanilang ibinibentang biik para malaman ninyo sa pagbenta, para makapag kwenta nyo talaga ng 105 days. Baka yung iba is 35 days, so binibigay na sa inyo, or 40 days, so kulang pa yun. Mas maganda talaga kapag bibili kayong biik, so nasa 45 days para 105 days kayong magbigay na feeds, 3 buwan at kalahati. So yan, tips ko lang yun sa inyo para di talaga kayo malugi sa pag-aalaga ng baboy. Dahil sa pag-aalaga ng baboy, hindi talaga masasabi natin na kumikita tayo, dahil ang mahal kasi ngayon ng feeds, tapos yung bili ng ating baboy, so sobrang baba. So yung iba pa nga is humihinto na sa pagbaboy dahil sobrang mahal ng feeds, tapos sobrang baba ng kuha ng baboy live weight. So ayun, at so yan din na yung alagang unique pet. So kapag ganito na patining, so magbigay na lang ako sa isang linggo is 2 beses ako magbigay ng farming. So baling 2 araw. So para maganda talaga ang kanilang katawan. So yun ay unique pet is food supplement. So ayun, hanggang dito na lang ating vlog mga ka-farming. So kung meron magpa-shoutout dyan, so please comment lang sa baba. So para ma-shoutout kayo mga ka-farming. At ayun, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe, at pindutin nyo rin ang notification bell para update kayo sa lahat nating mga video. So ayun, sa ating naman Facebook page, paki-follow and like naman. So ayun, maraming salamat sa panunod mga ka-farming. Thank you for watching. Bye bye.